Magandang araw at gabi sa lahat. Lalo na sa tagapagsalaysay ng channel na ito. Ako po si Rene at narito ko upang ibahagi sa inyo ang aking karanasan na naganap sa Medina, Northern Mindanao noong 1975. Ako ay nasa 22 taong gulang na mangyari ito. Nang mga panahong ito ay kami na lamang ni nanay sa bahay dahil si kuya ay nagtatrabaho sa Maynila at ang tatay ko naman ay sumama na sa ibang babae. Pero ayos lang sa amin kahit iniwan niya kami dahil para sa amin ay wala naman siyang kwentang ama. May trabaho nga pero hindi naman nagbibigay kahit isang sentimo dahil nauubos lamang sa pagsusugal, pag-iinom ng alak at pambababae. Buti na lang ay may sarili kaming bangka na siyang pang-araw-araw kong pamumuhay. Pero may mga pagkakataon na hindi ako pumapalaot, lalo na kapag masama ang panahon. Natrauma na kasi ako nung tinamaan ng kidlat ang kaibigan ko habang nasa laot kami. At muntik pa akong nadamay. Malakas kasi ang ulan noon at buti na lang malaking bangka ang ginamit namin kaya hindi ako nadamay. Isang gabi, habang nasa dagat ako, bigla na lang akong nakaramdam ng kaligayahan kahit hindi ko nakita o naisip ang kahit anong bagay na nagdudulot ng kasiyahan sa akin. Sa lahat ng aking buhay, ngayon ko lang naranasan ang ganito. Tila ba may paparating na kaganapan o mahalagang pangyayari na hindi ko pabatid. Nais kong mawala na ito sa isip ko upang makapagtugon na ako sa aking ginagawa. Ngunit kahit abalan ako sa pangingisda, hindi pa rin ito matanggal sa aking isipan. Kaya't pinabayaan ko na lamang sapagkat alam kong ito'y lilipas din. Habang tumatagal ang oras, parami din ang nahuhuli kong mga isda. Ngunit hindi ko masasabi na ang nararamdaman ko ay nagdudulot ng swerte. Dahil ilang beses na akong nakakuha ng ganito karami. Nang sumapit na ang madaling araw, bumalik na ako sa dalampasigan. Dito, sinalubong ako ng mga mamimili. Ang ilan ay nag-aagawan pa. Lalo na yung mga negosyanteng may sariling pwesto sa merkado. Ngunit, hindi ko ibininta ang lahat. May itinabi ako para sa aming mag-ina. Nang pauwi na ko, nakasalubong ko ang aking kaibigan na isa ring mangingisda. At sinabi niya sa akin na may 2 tao raw ang pumunta sa aming bahay. Parang mag-asawa raw sa tingin niya. Ngunit hindi niya nakita ang mga muka dahil nakatalikod sila habang kausap ang aking ina. Pagdating ko sa bahay, nagulat ako dahil ang aking kuya pala ang kausap ng aking ina. Nang makita nila ang aking pagdating, tumigil sila sa kanilang pag-uusap. Nagtagpo ang aming mga mata ng kapatid ko. At pagkatapos ay nagkamayan kami at masigalang binati ang isa't isa. Medyo humaba pa ang aming usapan dahil sa mahabang panahon na hindi kami nagkita. Pero may isang salitang ipinahayag niya na nagbigay ng ligaya sa akin. Dahil sinabi niya na dito na siya titira kasama ang kaning mahal na asawa. Bernadette pala ang pangalan sa kaning asawa. At hindi namin inasahan ni nanay na kasal na pala si kuya. Ngunit kahit na itinago nila ang kanilang kasal, ay hindi pa rin kami nagalit ni nanay. Dahil kahit baliktarin pa namin ang mundo, ay pamilya pa rin namin si kuya. Maya-maya, pinutol ni kuya ang aming usapan dahil lilinisin pa niya ang dati niyang silid. Pagsapit ng gabi, habang kami ay naghahanda na para sa hapunan, nagtataka kami ng aking ina. Dahil kumuha si Bernadette ng isang karagdagang mangkok at nilagyan niya ito ng kaunting sabaw mula sa kaldero. At sa kanya ito hinaluan ng tubig. Dahil dito
aking tinanong siya kung bakit nagdagdag siya ng tubig. Sa kanyang sagot, sinasabi niyang pinagbabawalan siya ng kanyang doktor na kumain ng mga maaalat upang maiwasan ang pagbabalik ng kanyang karamdaman. Nang umupo na kami sa mesa, sinimulan na namin ang aming hapunan. Nung mga gabing yon, medyo bumagal ang aming pagkain dahil ipinagpatuloy namin ang naputo naming usapan kanina. Habang ibinabahagi ni Kuya ang kanyang mga karanasan sa Maynila, napansin ko si Bernadette na palaging nakayoko at hindi sumasali sa aming usapan. Pero hinayaan lang namin siya ni Nanay dahil ang nasa isip namin ay baka mahiyain lang siya o baka hindi siya sanay makipagtinginan o makipag-usap sa mga taong bago pa lang niya nakilala. Hindi rin namin siya maaaring persahin na makipagtinginan o makipag-usap sa amin dahil baka magalit si Kuya. Ngunit sa mga sumunod na araw, ganito pa rin ang kanyang ugali. Yumayuko kapag may kausap siya sa kanyang harapan. Titingin lang siya kapag ang kausap niya ay hindi malapit sa kanya. Ngunit sa katotohanan, maganda si Bernadette. Maputi, matangkad, at may kaakit-akit na katawan. Kaya masasabi ko, napakapalad ni Kuya dahil nakapangasawa siya ng ubod ng ganda. Sa totoo lang, ay inggit na inggit ako kay Kuya. Habang lumilipas ang mga araw, napansin namin ni Nanay ang unti-unting pagbabago sa asal ni Bernadette dahil madalas na siyang nagkukulong sa kanyang kwarto at lumalabas lamang para kumain at maligo. Minsan, may mga gabi rin na lumalabas sila ni Kuya, lalo na tuwing kabilugan ng buwan. Pero hindi naman namin binigyan ng masamang kahulugan ang kanilang paglabas minsan, dahil sinasabi naman ni Kuya sa amin kung saan sila pumupunta. Doon pala sa Cartegnayon sa kanyang mga kababata. Sang umaga, habang abala ko sa pagsisibak ng kahoy sa labas, may kapitbahay na lumapit sa akin at nagdala ng masamang balita. Sabi niya, may dumapo raw na kung anong kamalasan sa kabilang baryo dahil ang ilan sa mga bata roon ay nagkasakit. May mga hayop ding nawawala at higit sa lahat, may mga namamatay na tao dahil lalo pang lumalala ang kanilang simpleng sakit. Dagdag pa niya, ayon sa mga tao roon, may duda sila na isang aswang ang responsable sa insidente. May mga tao raw silang pinaghihinalaan, ngunit hindi pa nila ipubunyag kung sino dahil kulang pa sila sa ebidensya. Nang matapos ako sa aking trabaho, pumasok na ko sa loob ng bahay at agad kong sinabi kay Kuya ang sinabi ng aming kapitbahay. Akala ko ay magugulat siya. Subalit, ningitian lang niya ako at sabay sabing huwag raw akong maniwala sa mga ganon dahil hindi totoo ang mga aswang. Dahil sa kanyang mga sinabi, naisip kong manahimik na lang dahil sigurado akong magtatalo lang kami kung pipilitin ko pa siyang maniwala. Pagsapit ng gabi, habang kami ay malapit ng matapos sa aming hapunan, may biglang kumatok sa pinto. Nang buksan ko, sumalubong sa akin ang kababata namin ni Kuya mula sa kabilang baryo. Nagatid siya ng nakakalungkot na impormasyon. Pumanaw na raw ang kanyang ama at inanyayaan niya kaming dumalaw sa kanilang tahanan. Dahil dito, kaagad kaming nagbihis ni Kuya. Nakakahiya kasi kung magtatanggi pa kami dahil ito'y matalik naming kaibigan at kilala rin kami ng kanyang mga magulang. Nang palabas na kami ng bahay, sinabi sa amin ni Nanay na wag raw kaming masyadong magtagal doon. Habang naglalakbay kami sa daan patungo sa kabilang baryo, tinanong ko ang aking kaibigan kung ano ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama.
Kinilabutan ako sa kanyang sagot. Dahil sinabi niyang hindi naman daw malala ang kondisyon ng kanyang ama. Kaya naguluhan siya dahil habang tumatagal, unti-unti ring namumutla at pumapayat ang kanyang ama. Hanggang sa hindi na ito makabangon at kalaunan ay binawian ng buhay. Kwento pa niya na bago nila inilagay sa kabaong ang kanyang ama, may isang manggagamot na nakapagpahayag na hindi normal ang sakit ng kanyang ama. Sigurado siya na ito ay inaswang. Nang makarating kami sa aming destinasyon, agad kaming inasikaso ng ina ng aming kaibigan. Pinaupo kami sa loob, pagkatapos ay binigyan kami ng mainit na kape. Noong mga sandaling yon ay kakaunti pa lamang ang mga nakiramay. Kaya nagkaroon pa ng pagkakataon ang ina ng aming kaibigan na makipag-usap sa amin. Lumipas ang mahigit 1 oras habang dumarami na ang mga nakikiramay. Napansin kong si Bernadette ay tila hindi na mapakali at siya'y pinagpawisan pa kahit hindi naman mainit ang panahon. Hanggang sa bigla siyang tumayo at nagpaalam sa amin na siya ay uuwi na. Paglabas niya, tumayo rin si kuya at sinundan siya. Dahil sa kanilang agarang pag-alis, ay nisipan kong sundan sila sapagkat may kutob ako na tila hindi nagsasabi ng totoo ang hipag ko. Parang may iba siyang pupuntahan o gagawin sa mga oras na yon. Kaya nagpaalam na rin ako sa aking kaibigan at sa kanyang ina na ako'y uuwi na rin. Habang tahimik ko silang sinusundan, ay may sumabay sa akin sa paglalakad. 2 lalaki na hindi ko kilala ang mga muka. Mayroon silang mga dalang bote na hindi ko alam kung ano ang laman. At ito ay halos natatakpan ng maitim na tela. At mayroon ding nakasubit na itak sa kanilang tagiliran. Nung akmang magtatanong ako kung sino sila, nagulat ako nang biglang tinakpan ng isang lalaki ang aking bibig. At sabay-sabay sa mahinang tinig na wag raw akong magsalita dahil baka mapansin ako ng aswang na kanilang sinusundan. Nagdulot ito ng kilabot sa akin sa mga gabing yon, sapagkat sigurado ako na yung mag-asawa ang tinutukoy nila. Maya-maya, nagulat ako dahil bigla na lang bumaling ng direksyon yung mag-asawa. At ang daang yon ay patungo na sa gubat. Nang kami ay lumiko rin, nagtataka ko sapagkat hindi ko na sila makita, na parang naglaho sila sa dilim. Kaya nagtanong ako sa aking mga kasamahan sa mahinang boses kung nasaan na ang mag-asawa. Ang kanilang tugon ay pumasok daw sa munting tahanan. Sa mga oras na ito, tila nadismaya ako dahil wala naman akong nakitang kahit ni isang bahay. Ang aking nakikita lamang ay ang mga matataas na puno at mga talahib. Nung napansin nilang nagdadalawang isip akong maniwala sa kanilang sinasabi, ay pinatalikod nila ako at sabay-sabay nilang inihipan ang aking mga mata. Nang humarap ako, labis ang aking pagkabigla dahil may nakita na akong bahay sa unahan. Totoo nga ang kanilang sinasabi. Maliit lamang ang bahay at yari lang sa barong-barong. Bago kami naglakad papunta doon, sinubukan muna naming maghanap ng ibang daan dahil hindi kami pwedeng dumaan sa malaking daan dahil tiyak na makikita kami ng mga yon. Ngunit nang hindi kami makahanap ng ibang daan, ay sa talahiban na lang kami nagpasya na dumaan. Habang papalapit kami sa bahay na yon, walang tigil din ang dasal ng dalawa kong kasama. Kahit kami ay 3, naramdaman ko pa rin ang takot dahil hindi tao ang aming kalabanin. Nang kami ay malapit na,
inilabas na nila ang kanilang itak at sabay silang pumasok sa loob ng tahanan. Dito, nakarinig ako ng mga sigaw mula sa loob. Sigaw ng isang mabangis na nilalang. Habang sila ay nagbuno sa loob, walang humpay din ang aking dasal na sana'y walang masamang mangyari kay kuya. Maya-maya lang, may nakita kong tumalon mula sa bintana. Ito ay isang nilalang na sobrang itim ang katawan at siya ay walang buhok. Mahahaba din ang mga ngipin at kuko nito at may buntot pa na gumagalaw na para bang may sariling buhay. Habang tinitingnan ko ang nilalang, napansin ko na may sugat na pala ito sa balikat at binti. Tatakbo sana siya patungo sa talahiban, ngunit sinalubong siya ng dalawa at inatake ng saksak hanggang sa siya ay tuluyang namatay. Bago kami umalis sa lugar, ay dinala namin ang nilalang sa loob ng tahanan at saka sinunog. Habang kami ay naglalakad, sinabi nila na nandoon sila sa lamay kanina at narinig nila ang aming pinag-uusapan dahil nasa kusina sila nung mga oras na yon habang umiinom ng kape. Nang tingnan daw nila ang hipag ko, nakaramdam sila ng mainit na presensya. Kaya nagbigkas sila ng orasyon at dito nila natuklasan na aswang ang hipag ko. Dahil napansin nilang hindi na ito mapakali at pinagpapawisan pa kahit hindi naman mainit ang panahon. Sabi pa nila na umalis daw yon dahil hindi niya magawang kontrahin ang kanilang pinakawalang orasyon. Bago kami nagkahiwalay ng landas, pinagdasalan muna nila si kuya. Kasunod ay iniipan nila ang kanyang ulo at tenga dahil sigurado sila na ang kuya ko ay nahipnotismo at nagayuma ng aswang. Pagdating namin sa bahay, nagtanong si nanay kung bakit ang tagal naming nakauwi at nasaan na raw si Bernadette. Bakit hindi na raw namin kasama? Nang ipahayag ko sa kanya ang lahat, ay parang hindi siya makapaniwala. Kinaumagahan, dito ko napatunayan na totoo ang sinabi ng dalawang lalaki na nahipnotismo at nagayuma nga si kuya. Dahil pagkagising niya, hindi niya man lang hinanap si Bernadette. At siya'y nagulat pa nang buksan niya ang kanyang kabinet dahil may mga nakita siyang ilang damit ng babae. Kaya nagtanong siya kay nanay kung kanino ang mga damit na ito. Nang ikwento ni nanay sa kanya ang lahat, ay parang hindi siya makapaniwala. Habang itinatabi niya ang mga ito, may isang damit na tumawag ng kanyang atensyon. Sabi niya, naalala pa niya kung sino ang nagmamay-ari nito. Walang iba, kundi yung babaeng katabi niya sa pagsakay ng bus. Aminado siya na maganda ang babaeng yon. Ngunit paano siya naging asawa nito na wala naman silang relasyon at hindi naman niya kilala ang babaeng yon. Pagkalipas ng isang buwan, nagbukas si kuya ng maliit na tindahan sa merkado gamit ang kanyang ipon mula sa panahon ng kanyang pagtatrabaho sa Maynila. Dito rin na nakilala ang babae na naging asawa niya na isa ring negosyante. Subalit, sobrang mapaglaro ang tadhana dahil hindi ko akalaing ang bunsong kapatid ng napangasawa ng aking kuya ay siya rin ang napangasawa ko. At dito po nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung may katanungan kayo, maaari kayong mag-ewan ng komento sa ibaba. At huwag din kalimutan mag-subscribe upang updated kayo sa mga bago kong kwento. Maraming salamat.